technician, meron po tayo ditong repair na welding machine. Ito po ay inverter type. So ang problema po nito, nabuksan na po natin ito nung nakaraang araw. So ang problema po nito ay may power siya, tapos wala siyang DC output dito, wala siyang output. So sige, testing natin ulit. Ayan, meron siyang power, tapos pag ano natin yung ano niya, itong na to, ayan, gumagana naman. Ayan, 140, gumagana naman siya. Pero pagdating dito sa voltahe, walang ano, walang output. So dapat kasi may standby yan dito na mga 40 pataas, 40 to 60. Ayan. So wala, oh. Ayan. So nung tiningnan ko to nung nakaraan, ay ganito yung problema niya, ganitong IC. Ayan. So wala akong mahanap na IC, tapos isa pa hindi ko na makita yung number, yung sa dati niya. Kaya nag-order na lang ako ng buong board. So medyo may pagkakaiba nga lang ito. So makita natin mamaya ang pagkakaiba niya. Okay, sige, buksan po natin. Samahan niyo po ako. So ito ng kanyang laman. Ayan. So ito ang kanyang power supply. Ayan, ito yung dalawang heatsink na to. Ang dito nakakabit sa ilalim yung dalawang regulator. Tapos yung diode naman ay dito banda nakakabit. Yan sa ilalim dito. Tapos ang supply para sa 24 at saka sa 12 at 5 volts ay ito naman ang supply niya. Yan. So ito po yung nakita natin nung nakaraan. Ayan, oh. Yung binaklas ko na yun, oh, na IC. Inangat ko kasi sunog po yan, shorted po nung nakaraan. Okay, sige. Ito namang isa na tong sunog. Nung una-una ko pang ayos yan, na nasunog yung connection niya, yung board. Tapos kinuskos ko lang, tapos binalik, so gumana naman. So yung pangalawang sira niya ay andito na, dito na. Okay, sige, tanggalin natin muna ito. Siguro hindi ko na siguro tatanggalin itong ano na to, mga screw. Itaob ko na lang siya, tapos subukan ko siyang ipump, kundi kaya gamitan ko ng hot air na magtanggal dito. So yan na, natanggal na natin. So ito na siya. So buti na lang na dala natin sa ano, sa hot air, ano natin tanggal. So ang hirap siyang tanggalin ng ano, soldering iron, at i-pump lang siya, pero hirap siyang tanggalin. So hot air ginamit natin. Sige, linisan muna natin ito, i-pump natin ito, tanggalin natin yung mga led. Okay, ayan, nalinis na natin. Ayan. So tagos na po yan. Okay, so ito ng ano, ito yung luma niya. Yan yung luma. So kung mapansin natin dito sa bago, itong diode niya ay dito crystal, dito ay ano, hindi crystal. So at dito sa bago ay wala siyang ano, trimmer. Yan. So tatanggalin natin ito, lagay natin dito. Okay, yan, nalipat na natin dito. Yan. Dito sa bago, ito yung luma. Sige, kabit natin dito. Okay, ito na, kabit na natin ito.
Okay, testing natin. Sana hindi pumutok. Okay, saksak. Switch on natin. Walang power. Ayaw lumabas ang display. Okay, ito na. So, nagkaroon pala ng ano, nagkaroon ng grounded dito banda. Ayan o, makita nyo yung capacitor na yan o. Ayan. Ayan. Ayan siya. Ayan. So, shorted po yun. Check nga natin ang tester. Times 10 ang ating range. Ayan. Shorted po yung capacitor na to. Ayan o. Ayan. Shorted. Try natin. Ayan. Shorted talaga siya. So, hinang ko na po siya. Isang paa na lang yung nakakabit. Klaro pa po sa inyo. Ayan. So, nakailang tanggal po ako nito. Nahirapan ako sa kakatrace. Kasi, ito po na to. Ang input 7805 po ito. Ayan. So 5 volts siya. Ang input ay 12 volts. Tapos ito ay 35 volts dito. Pumasok siya dito ng 35 volts. Tapos ang output nito ay 12 volts. Ayan o. 78, 12. So ang supply po ng 12 volts na to, kapag kinabit itong board, ay grounded. Kaya hindi makatuloy yung yung mismo yung primary, hindi makatuloy dito sa secondary kasi may grounded. Kaya nakailang tanggal ako nito para i-trace ko talaga hanggang dito sa power supply. Umabot na ako dito kasi pag ikabit ko ito, grounded talaga siya. So yun lang pala yung SMD na yun ang capacitor. Yan. Itong pala, itong trimmer, ayan, tinanggal ko na lang dito kasi yung tatlong butas pala na yun, tatlong koneksyon, ayan, ayan o, tatlong koneksyon na yun ay shorted naman po yun lahat, konektado naman. Kaya ito yung isang board kasi dalawa yung in order ko. Ito yung isang board. Ayan, wala pang din pa nakaranas ng hinang ito. So ito, kung mapansin natin dito, hindi naman siya open, shorted naman siya, kaya konektado naman siya, kaya tinanggal ko na lang yung trimmer. So ito yung luma. Yan. So kung mapansin natin dito ay talaga may open siya dito. So sige, subukan lang natin na walang trimmer kung ano ang resulta nito. Okay, sige. Testing natin to. So switch on ko na. Switch on ko na po yan. Okay. So
tayo sa ano, sa display. Okay, testing na po natin. Saksak ko. Ayun, nagkaroon na ng power. Tapos 11 yung number na standby. Si pihit nga natin. Ayun, tumataas naman. Ayun. So yung 140 ano lang siya, 135. So baka dito may kinalaman dito. So malaman natin mamaya ito pag i-testing natin. Kasi ang kabuuan ng trimmer na to ay 10k. So nasa 5k ang ano, kabilaan. 5k yung pinaka common niya itong sa gitna. Yan. So 135. Sagad na po yung 135. So sige, subukan natin mag-tester dito sa ano, sa kanyang terminal kung may voltaheng lumalabas. Okay. Easy po ang ating settings. Okay, tester natin. Ayun, nasa 55 po ang kanyang voltahe, 54-55. Pero pag sa analog parang ngayon natin. Pag naka 50, so sobra 55 kasi yan, to 50 tayo. So ito ang kanyang rating. So parang tumataas siya kasi kanina 11 lang. Ay, nasa ano pa. Yan. Lang talaga ang pinakasagad. So dapat 140 yan kasi kanina 140 ito eh. So sa palagay ko dito talaga sa trimmer. So sinubukan natin na ikabit, testingan natin baka dito nga ang problema ng kung bakit 135 lang ang lumalabas. So kinating natin yun, tapos kinabit yung trimmer. Hindi na natin ginalaw ito. Okay, testing natin kung anong resulta. Okay, sige, saksak. So 12 pa rin ang ano, 12 pa rin. Wait, taasan nga natin. So 135 lang talaga. Yun lang talaga ang pinakasagad. So kanina kasi na yon na nakakabit yung orig niya. 140 ang pinakasagad. So wala itong ano, hindi nakakabit itong ano dito, dalawang IC. So iwan ko lang kung okay pa ito. Talagang binalik na lang natin yung ano, orig niya, tapos tinanggal natin yung IC dito, dalawang piraso. Yan. So isip ko naman kasi bago ko kasi tinanggal to kanina, tinesting natin kanina na
nakakabit ito tapos walang IC na 2 piraso. So nung ating inano tinaasan yung variable dito sa harapan ay nagbari naman, nagtaas, ibig sabihin okay itong IC. So ito lang naman yung pinanimbangan ko itong IC na to, yung dito. So tinanggal na lang natin ito. Ang number pala nito ay 4688. Ayan. 4688. So dati kasing IC nya hindi talaga yung doon, hindi talaga makita yung ano, yung number, kaya napa-order tayo ng buo. Sana dito ito, ayan o, hindi kasi makita yung number. So isa pa kasi kung matesting natin, ibalik natin yan, at least ito nasubukan na natin so pag ibalik natin yan, at least ibalik siya sa dati, babalik talaga sa 140 yung ano niya dito, yung number sa screen. Okay, sige nga, i-testing na natin to kung babalik siya sa dati. So dagdag kaalaman na rin sa atin to, at least na subukan ko yung ganito, so alam ko na yung mga gagawin sa susunod. So sige, saksak natin. Ayan, ayan na. So mapansin natin kanina doon sa isa dito ay ang pinaka kanya ay 12, so ito ay 15. Sige nga, taasan natin. Ayan, ayan. So ayun, 141 nga pinakasagad. Ayan, 141, 140 o 141. So yan kasi ang pinaka-orig nya. So yan yung voltahe, check natin kung nagbago ba. Ayun, ay mas mataas nga pala talaga ito, nasa 60 to. Yung kanina ay hanggang 55 lang yan. I-off nga natin itong ano nya. 62 talaga ang standby. So parehas, kung mapansin natin, parehas lang naman yung IC niya dito. Ito parehas din number, ito parehas din. So yung mga transistor parehas din na apat dito, apat dito, tapos dito apat din. So may mga ano lang dito, parang dati ay yung sa orig ay diode yung nakalagay dito. So may mga resistor siya na may pagkakaiba talaga, kaya yun ang dito nakabase kung ilang ano siya. Okay, sige. So testing na natin ito, subukan ko kung tingnan ko kung may welding rod pa dito. So hindi pala nadala dito yung ano, dalawang wire dito para sa mag welding. So nakalimutan ng may-ari na dalhin. So ganito na lang, ito na lang gamitin natin, yung soldering lead. I-ano natin dito, i-short kung ano ba. So i-setting natin sa mga 120, 130. Yan. I-short natin dito kung ano ba. Gagana.
pwersa naman. Okay, sige. Okay naman, steady naman yung ano. Naway may natutunan po tayo. Okay, wag po natin kalimutan mag-subscribe and okay, pindot na rin ang notification bell para lagi po tayong updated sa ating video. At paki-share na rin po sa iba para mas lalo pang lumago ang ating channel. Okay, sige. God bless po sa inyong lahat.